it's about from the love of money to the love of God. Okay, pakisigaw nga po ng malakas, pakiulit nga po. From the love of money to the love of God. Sabi mo ngayon sa sarili mo, I hate money. I hate money. I do love God. I do love God. Pakiulit mo ng 3 beses. I hate money. I do love God. I hate money. Yung iba hindi ko nakikita bumubukay sa bibig nila eh. Alam niyo kaya kung pinapasabi sa inyo ito, para lang sa ganun, hindi po tayo mag-love too much into money. Kaya kailangan po na talagang ito yung maging ma-adapt ng ating mailagay sa mindset po natin na hindi tayo dapat na umibig too much in money. Kaya pakiulit po ng 3 beses po ito. I hate money. I do love God. I hate money. I do love God. I hate money. I do love God. Yan. Galit ka na sa pera ngayon. Hindi man pag sinabing I hate money, ayaw mo na ng pera. Ano po? Para lang po hindi tayo mag-love, ano po, pagdating sa pera. Para lang sa gano'n, normal lang ang dating sa atin ng pera. Para dumami man yung pera mo, hindi mo pagpapalit ang Diyos sa buhay mo. Kasi malaking impact po ito sa ating relation with God. That's why many people or many Christians today don't want to love God anymore. Kaya para nawawala na po sila ng pag-ibig sa Panginoon. Naranasan niyo na po ba na talagang ma-inlove? Sino po dito yung nakaranas na ng totoong pag-ibig? Yung totoong ma-inlove talaga. Yung iba dito, mga alien. Wala mga pusot ng damit. Hindi nga po, totoo. Sino po dito? Bakit maiya? Kahit yung mga teenager natin dito. Sino po dito yung deeply talaga nag-inlove na siya? Yan, yung iba nahihiya, ayaw pa halata, pero siya yung inlove na inlove ngayon. Kala nyo, madalaya nyo. Hindi, lahat po tayo. Halos naranasan na po talaga yung talagang magkaroon tayo ng too much love for a person or to someone. Alam po natin yung feeling po nun, ano po? Alam natin kung paano po talaga ma-inlove, ano? Kaya nga po, yung pag-ibig na yun, kailangan ilagay natin o ibigay natin sa tama. Amen? Amen. Hindi sa mali. Kaya nga po, kalimitan po, marami pong tao talaga, ibinibigay yung kanyang pag-ibig, hindi sa tama, kundi sa mali. Kaya ang nangyayari po nito, her life becomes ruined. Kaya madaling masira yung kanyang buhay. Kung bakit it is easy to be destroyed. Dahil po sa kumisan, ibinibigay po natin yung pagmamahal natin, yung ating attention, yung focus natin sa mali at hindi sa tama. From the love of money to the love of God. Zacchaeus was a frugal tax collector with Jesus. Isa po siya mandarayang kolektor ng buwis. Kaya napakasama po nito. At ito po si Zacchaeus ay talagang sabihin po natin kinaiinisan. Di ba? Parang may mga maniningil ng mga utang. Ano po? Kung isa mabait lang tayo pag uutang tayo, pero pagka sisingilin na tayo, galit na tayo. They are our great enemy already. Best friend natin sila pagka lalapit ka, uutang ka. Yes, baka pwede mo akong pautangin. Pero pagka singilan na, great enemy mo na yan, di ba? Tama mo ba yan? Tama ba? Asal ka na eh, iiwasan mo na, di ba? Kaya, wag po tayo gano'n. Okay. Jesus was passing through Jericho. Verse 1, sabi po dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. So, ito po yung lugar na kung saan nandun si Zacchaeus, kung saan dumaraan po ito si Jesus. Zacchaeus met Jesus and was changed. Now, nung mataanan po siya dito ni Jesus, ito bang masama na puso na naniningil ng buwis, there is changes happen to him. Alam niyo mo ba mga kapatid sa Panginoon, kapag tayo nabigay po tayo ng pansin sa ating Panginoong Jesucristo when He was passing in our way, ito si Jesus, there is changes na mangyayari sa buhay natin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, when we worship God, supposed to be, big changes will happen. Mayroong magbabago. At yung changes na yun, papalapit kay Jesus yun. Amen. It is a favor for Jesus. Lahat ng pagbabago na magaganap sa buhay natin, hindi favor unto you into the Word. Kaya nga, nung meet niya po dito si Jesus,
Gusto niya po talaga makilala ng lubusan ito ang ating Panginoon. The conversions of man, nobody thought would be saved. So siguro, ito po si Sakeo, hindi po nila inisip na sino ba ito? Magbabago ba ito? Parang sa atin, ano po? Noong araw, sabi po nga sa akin nung mga kamag-anak ko, naku, wala ng pag-asa yung tao na yan. Sama yan eh. Masyadong abuso sa fish yan. Ganun ang mga pagkakasabi nila. Pero wala po silang idea that sometimes in our life, there is Christ passing to us for us having these changes. Ganyan po sa atin. Baka itong oras dito, kaya ka nandito ngayon kasi mayroong gustong baguhin sa iyo, Lord. Kaya lang, ang problema sa atin po dito, yun po, sure na may gustong baguhin sa ating Panginoon. Kaya lang, hindi sure ang Panginoon kung ibig mo na magpabago sa Kanya. Kaya tanongin mo yung tabi mo, gusto mo ba magpabago sa Lord? Gusto mo ba magpabago sa Lord? Okay, tingnan po natin. From the love of money to the love of God by Zacchaeus. Tingnan po natin ng mabuti kung ano po yung mga bagay dito kay Zacchaeus. Tingnan po natin yung kanyang downfall. Wealth had Zacchaeus, he was chief among the publicans. He was a tax collector. Tingnan po natin yung kanyang pagbagsak. Tingnan niyo po natin kung paano siya ibinaba ng ating Panginoon. Sometimes it will already happens to us. Binaba na tayo ng Panginoon, binagsak na tayo ng Panginoon, pero hindi pa rin po tayo nagbago at lumapit sa Panginoon. Every works we have is very important for us, but we must see a very most important things in our life. And what is this? Kailangan makita po natin sa buhay po natin yan. Maraming mahalaga sa inyo yung pag-aaral nyo, yung trabaho nyo, pagkita ng pera, pamilya nyo, o yung mga kaibigan nyo. Pero, hindi nyo ba naisip na ang Panginoong Jesucristo is the real most important things in our life? And without Christ Jesus, we are all nothing. Wala po tayong saysay. Walang saysay yung buhay mo. Sabagat ang isang tao na wala si Jesucristo, patungo yan sa kapahamakan. Kaya nga, it will easily destroy a person without Christ Jesus. Napakadali po talagang mawasak. Na sa isang step lamang ni Satan, bumabagsak na po tayo, nabuwasak na tayo. And Jesus allowed us for having this downfall. Gusto ng Panginoong Jesucristo maranasan mo rin ito para na sa ganon, from after, ikaw ay mapababa niya doon sa paanan niya. Napakahalaga po nun. Kaya nga, kapag hindi po natin kinikilala si Jesus sa buhay po natin, tayo po mismo, we live our own life. Tayo yung natataas ng buhay natin. Kaya kung mapapansin natin, a lot of people has a great dreams in life. Ang dami nilang mga pangarap sa buhay. At yung pangarap nilang yun, hindi lamang po simpleng pangarap po yun, kundi gusto nila yung katanyagan talaga ng totoong pangarap. Kung bagay, parang gusto nila yung maningning na bituin sa langit, ano po, yung talaga nagniningning po sila, yung mayaman sila, nagiging tanyag sila, at nakukuha po nila yung talagang pangarap nila, yung desire nila na makamit dito sa mundong ito. At yun ang ibig sabihin ni Jesus, that we need our downfall. Na kailangan ma-experience din po natin yung pagiging, yung downfall na yun, yung pagbagsak po natin. Hindi naman po masama na bumagsak po tayo. Actually, lahat po tayo, naranasan na po natin yan sa buhay po natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay talaga tinataas po sa buhay na ito. Alam niyo po, ang mga talagang tanyag at mga mayayaman, dumanas din po sila ng pagbagsak. Lucas chapter 19 verse 2, may isang tao roon, ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinunod ng mga maniningil na buwis at siya'y mayaman. So, napakayaman po dito si Zacchaeus. Dahil nga po madaya. Yung kanyang kayamanan ay nanggaling po sa pagdaraya. Nagpapatong po siya sa paniningil ng buwis ng ika-4 na patong. So sa madaling salita po, hindi tama yung paniningil niya. Obviously, kilala siya ng mga Hudyo ng mga araw na yon, at isa po siya sa inaiinisa ng mga Hudyo. Ito pong publikano na ito na si Zacchaeus dahil madaya po talaga sa paniningil. Zacchaeus' love of money had made him dishonest. Alam niyo, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo eh. If we are too much in love with money, we become dishonest to God. Yun ang magiging consequence po nun. Pag tayo nasobrahan po tayo sa pagmamahal sa salapi, ang magiging impact po nito sa buhay po natin is to become dishonest to God. Kasi, for the sake of money, gagawin mo ang lahat. Kaya nga, hindi niyo po ba napapansin,
Marami po nagkakaaway-away, naglalaban-laban, nagkatalo-talo ng titigmaan dahil lamang po sa pera. Marami po nagkakagalit, marami sumasama ang ugali, marami ang nananayo sa pagkakaibigan, sa pamilya, sa sarili nilang mga kamag-anak. It is because of too much love for money. They become dishonest to everyone. Kaya kapatid sa Panginoon, hindi niyo napapansin, minsan nagiging dishonest na rin tayo sa Lord. Kapag nasobrahan tayo sa pag-ibig sa pera, akala po natin, maganda po yun sa buhay natin. Kundi, ito po yung kung minsan nagiging cause kung bakit tayo nalalayo sa Panginoon. Amen. Tignan niyo po ito, mga kapatid sa Panginoon. Excuse me. Minsan ayaw na natin magsimba kapag wala tayong pera. Minsan ayaw natin nababawasan yung pera natin. Especially sa mga bagay pagdating po sa Panginoon, ayaw natin na babawasan yung pera natin. Bakit? Because of too much love for money. Amen. Ang isang tao po na honest sa Panginoon, even their very own money, kaya niyang ibigay po itong bagay nito. Kaya niyang i-let go yung mga bagay nito. Remember po yung rich young ruler, yung binatang mayaman, pero lumapit siya sa Panginoon, he loved God. He has a little love for Jesus. Kaya nga nung lumapit siya kay Jesus, sabi niya, Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, sundin mo ang aking mga kautusan. Diba? Sabi po kasi ng Biblia, if you love me, you must keep my commandment. Kaya yun agad ang sinabi ni Jesus dito sa taong ito. Kasi every one of us need to love Jesus. Truly. Gusto ng Panginoon na mahalin po talaga ng totoo ang Panginoon. And we can show our love for God. Listen to this. Masasabi mo na talaga mahal mo ang Panginoon kung sumusunod ka sa kautusan. Sabi po nito binatang mayaman, Panginoon, simula pagkabata ko, sinusunod ko na ang kautusan. Kung gayon, sabi ni Jesus, sa paisip si Jesus, kung gayon, isang bagay pa ang dapat mong gawin. Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at ipagbigay mo sa mga dukha ang pinabilan at sumunod ka sa akin. Second, na sinabi ni Jesus, if you truly love me, follow me. Minsan, we love Jesus but we don't want to follow Jesus. We love Jesus pero ayaw natin pakilaman ni Jesus yung mga bagay na humahadang sa atin, sa Kanya. Ganun yung pag-ibig po nitong binatang mayaman. Unlike ito po si Zacchaeus, even though he was so crooked, kahit na sabi mo, napakadaya po nito si Zacchaeus, pero ipinakita niya kay Jesus that he really wanted to be changed. Amen. Gusto niya na talaga pabago yung buhay niya. Actually, alam niyo po, tayo bilang mga lumalapit sa Panginoong Jesucristo, dapat we must have a deeply desire to be changed by Him. Amen. To be changed by Jesus. Amen. Huwag ka magsisimba nang hindi ka nagbabago. Huwag kang dadalo ng gawain na wala kang pagbabago. Sapagkat to show our love to God, you need to prove them by your changes. Kaya nga kapatid sa Panginoon, kung mahalaga sa iyo ang Panginoon, you will not become dishonest to God. Alam niyo po ba yung pagiging honest natin sa Panginoon? Yung sinasabi po natin, yung mga bagay na, Lord, totoo naman po mali naman po ako Natatandaan niyo po yung publikano na nanalangin sa Panginoon. Amen. Alam niyo, sa isang banda, itong mga publikano, masasamang tao ito They are pagan. Wala silang Diyos. Pero kung papansinin natin, ang daming mga magaganda na example sa Biblia about publicans. Pero, they got their love for God. Alam niyo kung ano nangyari po dito sa publikano at yung Pariseo na pumasok sa templo? Humingi sila ng repentance, Nag-repent sila. Itong Pariseo, ubod ng pride, ang yabang-yabang. Sinasabi niya, lagi ako nagsisimba, lagi ako nagbibigay ng handog ko, ikaw at hindi katulad ng iba dyan na magdanakaw, sabi niya doon sa publikano. Ano sabi nitong publikano na ito? Because he is wanted to have truly repentance to Jesus. Anong ginawa niya? Hindi siya makatingin sa Panginoon. Dinadagukan niya yung dibdib niya, hindi siya makatingala dahil nahihiya siya sa Panginoon because he truly honest of his sin. Amen. Alam niyo po ba, the love of money made us to become dishonest to God. Amen. Kaya kung mapapansin natin, tayo po mismo nakakabunan na yung identity ni Christ sa buhay natin. And supposed to be, every people must have the identity of Christ to them. Amen. Tayo.
Tayo mismo kailangan nakikita sa atin yung identity ni Christ at hindi yung identity ng money. Kaya kung mapapansin natin, maraming tao pinagpapalit ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo sa pera. Maraming tao ipinagpapalit yung kaligtasan nila sa pera. Maraming tao ipinagpapalit yung pag-ibig nila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, para lamang po sa pera. Hindi po ba napansin? Marami pong pamilya nasira because of the love of money. Too much love for money is poison. Talagang matindi po talaga ang pag-ibig, sobrang pag-ibig sa pera. He was considered a traitor by the Jews. Kaya nga po, ito po si Zacchaeus eh. Tinagurian po siyang traitor sa mga Hudyo po nung araw. Nakikita na po nila, ito po, presensya po dito si Zacchaeus, naiinis na sila, galit na sila. Pero wala silang magawa. Kasi siya po ay nasa authority ng paniningil talaga ng buwis. Too much love for money make us dishonest to God. Lagi po natin tandaan yan. Kaya nga, kung minsan, hindi na po natin napapansin na baliwala na sa atin ang Diyos. Dahil lamang po sa pagkita po ng salapi. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkaman ng salapi, may mga dalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Many people today, even Christians today, minsan lumalayo sila sa Panginoon because of the love of money. Alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon kung bakit merong ibig? Sa church, kung bakit po merong ibig, it is because God doesn't want us to be greedy. Ayaw ng Diyos na maging greedy tayo. Ayaw ng Diyos na maging sakit tayo sa mga material na bagay. Kaya niya tayo tinuturuan na magbigay sapagkat gusto ng Panginoon na ito na tayo po ay makasunod sa pag-ibig na hinihingi ng Panginoong Jesucristo, unlike the rich young ruler. Kung napapansin po ninyo, ano po? Actually, hindi po tinukoy po dito sa atin eh. Na sa ating pagbibigay, kailangan po na maipadaman talaga natin yung ating pag-ibig sa Kanya. Nanghihingi nga lang po ng Panginoon ng 10% lamang po eh. Subalit, dito po sa binatang mayaman, the whole treasure, the whole wealth, the whole richness of this young ruler, hiningi talaga ng Diyos yun. Sabi niya, ipagpili mo na lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo sa dukha ang lahat ng pinagbilan. Alam nyo, paano pa kaya pagkaganoon ng ginawa sa atin ng Panginoon? Sa tingin mo ba, may ipapakita mo sa Kanya at may ipapahayag mo sa Kanya talaga yung totoong pag-ibig mo? Paano mo sinabi sa iyo ng Lord, sige, iwanan mo yung mga pinagkakakitaan mo, iwanan mo yung mga pangarap mo sa mundong ito at sumunod ka sa akin. Mahalin mo pa kaya si Jesus? Maibigay mo pa kaya sa Kanya yung panahon mo? Maraming tao hindi po alintana ito sapagkat ang akala po nila, our God is contented with you as your situation today. Kung titignan po natin, akala po na natin na ang Diyos ay talagang okay na sa kalagayan po natin. Actually, hindi. They still suffer. Kasi alam niyo po ba, hindi nagaganap talaga yung kalooban ng Diyos pagdating sa buhay ng kanyang mga mananampalataya. Minsan, too much love for money become dishonest to God. Minsan hindi na po natin maipadama sa Panginoon yung totoong pag-ibig natin, yung totoong passion natin for Christ. Pansinin niyo ang kapatid sa Panginoon. Minsan mas pinipili natin yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. It is because of the love of money. Kaya nga sabi dito, dahil sa paghahangad na magkaman sa labi, may mga nalayo sa pananampalataya, nasadlak sa mahirap na kalooban. It ruins their life. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung may pipiliin ka sa buhay mo, piliin mo ang Diyos. Amen. Amen. Huwag mo papabayaan na mawala ang Diyos sa buhay mo. Di ba nang mawala ang trabaho mo, mawala na yung mga bagay-bagay, kayamanan mo, mawala na yan, huwag lang si Jesus ang mawala sa iyo. Magpasalamat ka kung tinanggal sa iyo ng Lord yung pangarap mo. Magpasalamat ka kung tinanggalan ka niya as a Christian ng trabaho. Sapagkat mayroong bagay na nakita sa iyo ang Panginoon, it will lose your love for Him. Maraming nakikita po ng Panginoon na nawawala na yung pag-ibig mo sa Kanya.
Kaya nga yung downfall ni Zacchaeus, ipinakaranas din po sa atin yan. Gusto ng Lord na ito, maranasan mo yung downfall para na sa gano'n, magkaroon ka ng atensyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam niyo pa po, kung sino po yung mga great example dito? The great example here was Judas. Ito si Judas, he was one of the 12 disciples of Christ Jesus. He is a follower to Christ Jesus, but still, anong ginawa ni Judas? Ang ginawa ni Judas, ipinagkanulo ito si Jesus sa 30 pila. Amen? Amen. Sa 30 pieces of silver, ipinagpalit niya ito si Jesus. Now, ikaw, magkano mo pinagpapalit si Jesus sa buhay mo? This is the real question for every Christians today. How much silver for the exchange of Jesus into your life? Come on. Tignan niyo po mabuti po yun, kapatid sa Panginoon. Alam niyo po ba na betraying Jesus is this honest spirit na meron ang isang tao. Kaya nga, noong panahon na yun, no si Judas po, nung ipinagkatulo si Jesus, he kissed Jesus, and that kiss killed Jesus as our Savior. Pinatay nito pagiging dishonest niya, itong si Jesus. Pero we thank God, dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay natubos at naligtas. Amen. Alam mo kapatid sa Panginoon, this time, hindi na si Jesus yung pinapatay mo kapag pinagpapalit mo siya sa mga bagay na ito, katulad ng 30 pieces of silver. Kundi ang pinapatay mo na dito is your relations to Him. Absolutely, that was your salvation. Yun ang pinapatay na ng tao kapag pinagpapalit niya si Jesus sa buhay niya. Kaya gusto ng Lord talaga na mag-isip po tayo eh. Tingnan niyo po ito si Judas. Sabi po na Mateo chapter 27 verse 3. Na malaman ng taksil na si Judas, na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisisiya at isinauli sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pila. But that was too late. Wala na. Kasi ginawa niya na yung pinapagawa sa kanya ni Satan. At doon po naisilid na sa isipan ni Judas na ipagkanulo po ito si Jesus. Tingnan po natin, mag-ingat po tayo mga kapatid sa Panginoon. Huwag niyong ipagpapalit si Jesus at huwag niyong hahayaan na maisilid sa isipan mo na tama yung ginagawa mo. Subalit nahihiwalay naman ang buhay mo kay Jesucristo. Huwag mabayaan ka si Satanas na maisilid sa isipan mo na okay naman itong bagay nito kasi at first kala po ni Judas hindi po ito magdadala sa kanya ng kapahamakan. Likewise, katulad din po natin ngayon. Minsan nakala po natin simple, naghahanap buhay lamang po tayo, kumakayod lamang po tayo, nangangarap lamang po tayo, at gusto lamang po natin maitaguyod yung buhay natin, pero hindi natin binabantayan yung kalagayan ng ating kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. It is betrayal. Dahil tayo po lahat tinubos na ni Jesus, and then soon, pagbibili mo yung kaligtasan mo sa halaga lamang ng mga pangarap mo na ito na naglalayo sa iyo kay Jesucristo. Kaya nga, ito po yung pinakamaganda mong gawin natin. Na kapag ikaw, kumikita ka, may pangarap ka, huwag mong papahintulutan na isilid sa isipan mo ni Satan na malayo ka kay Jesus. Amen. Giving your life away from God is a big distraction. Kaya nga tatako natin, mga kapatid sa Panginoon, ito po si Judas po nung panahon na yon ay talagang nawasak ng todo. He must have found his wealth insufficient. Ito po si Zacchaeus, nakita niya po dito na hindi po naging sapat po sa kanya yung kanyang kayamanan. Kapatid sa Panginoon, ilan po sa atin dito sa Christian, parang ang kasapatan po natin ay magkamal ng pera. Gusto ko na malaman po ninyo, kapag ganun po yung sufficiency ng buhay ng isang tao, it's about money. I tell you, napakasahol ng buhay ng isang tao. Amen. Amen. Because the grace of God is sufficient for all our needs.
yung pagbiyaya ni Jesus, sapat-sapat sa mga pangangailangan natin. His passion for money had left him feeling empty. Kaya nga po, noong mga panahon na yun, hindi po talaga ma-explain po nito si Zacchaeus kung ano yung nararamdaman niya. Sabi niya, meron akong pera, mayaman ako, kilala ako, kinakatakutan ako, pero still, malungkot siya. Ikaw, masaya ka ba kapag marami ang pera? Siguro, Siguro maraming po sa atin dito, pag maraming pera, masaya. Pero pag wala ng pera, especially pag hindi sumweldo, malungkot na. At minsan, affected na yung relation nila kay Jesus. I tell you one thing, unti-unti mo nung binawasak yung iyong kaligtasan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat ang kasapatan ng isang tao ay na kay Jesus. Hindi daw sabihin mo, pinagpapala ka. Pinagpapala ka sa buhay ito. Huwag kang masiyahan sa pagpapala na yun. Masaya ka sa meron kang Jesus sa buhay mo. Money is for mammon. Tandaan po natin. Alam niyo po ba yung pag-ibig po talaga sa pera ay nagiging Diyos ng isang tao na laban kay Kristo? Kasi mo, panig sa Panginoon, it is not obvious. Pero kung papansinin po natin, ito po talaga yung nagiging kariban ng Diyos sa buhay po ng tao. Pansinin mo mabuti. Tingnan mo kapag pinagtapat na ito, pinagtapat si Jesus tsaka itong Mammon. Tingnan mo kung sino pipiliin mo. Obviously, maraming tao, hindi po nila lingid sa kaalangkon po nila yun. Alam nila, okay lamang po yung bagay na yun. Kapag dumating po sa kanila, yung malaking offer ng Mammon sa buhay po nila, they turned down Jesus into their life. Kaya ano nangyayari po dito? Ibalik mo wala si Jesus mo na gayon. Sasabihin niya, okay lang naman yan. Naiintindihan ko naman ni Jesus. It is one lifetime opportunity para sa akin. Yung kumita ng ganito, pero gusto ko malaman po ninyo, pag meron kang Jesus, dire-diretso yung grace ng Lord na go-overflow sa buhay. If you want to really love God, kaya nga yung grace ng Lord, masusumpungan lang natin yan doon sa biyaya habag lamang po ng Panginoon kung may pag-ibig ka sa ating Panginoon. Kaya nga, for the love of money is become mammon. Yun po yung kumagaybagang sobrang pag-ibig sa atin sa salapi ay nagiging Diyos natin ito. Siguro, marami po sa atin na nagko-contradict yung isipan natin dito. Hindi naman nawawala yung pag-ibig ko sa Lord. Balansihin mo. Subukan mo mag-experiment ka, i-measure mo yung bagay na yun. Magkaroon ka ng balance pagdating dito sa mga bagay na ito. I-balance mo yung mga bagay na ginagawa mo to earn money. At i-balance mo yung ginagawa to have God in your life. Makikita mo hindi balance eh. Minsan dinadaya na po tayo pero hindi pa natin nakikita. Minsan sinasabi sa atin ng Panginoon directly pero hindi pa po natin ginagawa. At kaya ano nangyayari po? Nagkakaroon tayo ng big regret. And the saddest thing na mararanasan po natin, in front of Christ Jesus, sabihin sa atin, kailangan hindi tayo naging mabuting katiwala sa Kanya. Because money is only a talent na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para ito'y gamitin po natin ng mahusay. Nakikinig pa po ba tayo? Yes! Alam niyo, masarap pong pakinggan po itong mga bagay na ito. Kasi, sa totoo lang, ito po yung talagang gigising ng kaluluwa po ng isang tao eh. Amen. Kaya nga po kung minsan, talaga pinapangana sa atin ng Lord yung downfall para makita mo na kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Hanggang hindi ka na ilalagay ng Diyos doon sa kahirapan, hindi ka nalalagay ng Diyos into emptiness, gusto kong malaman mo, hindi mo makikita talaga kung gaano kahalaga si Jesus sa buhay mo. Amen. Number 2, he's climbing up. Paano siya pumanik dito? Doon sa kanyang pagkabagsak. Zacchaeus was a little stranger, could not see Jesus because of the crowd. Alam natin na ito po si Zacchaeus, pandak po ito. He is a short man. Amen? Alam niyo ba yun? Sino po ba yung mga short man po dito? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo. We are short man to God. We are fall short from the glory of God. Yun ang tinutukoy po dito.
Hindi naman po yung physically appearance po dito na maliit na tao, pandak, dito si Zacchaeus. Pero ang tinutukoy po dito, every one of us is fall short from the glory of God. Sabi po ng Lucas chapter 19 verse 3 to 4, sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya kung patakbo siya na una sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. So nagmamadali po siya, sabi niya, hindi ko makita kasi siksikan ng daming tao. Pinagkakaguluhan si Jesus. But nowadays, hindi na pinagkakaguluhan si Jesus ngayon eh. Kahit na maliit ka, makikita mo na agad si Jesus eh. Amen? Madali na makita si Jesus ngayon. Kasi nung araw, talagang pag nakita po nila si Jesus, pinagkakaguluhan po nila. Many people, the multitude people there. Nandun lahat. Unlike ngayon, makikita mo ngayon, may pinapahayag na si Jesus doon sa kalsada, pero wala pa lumalapit. Amen? Amen. Kaya nga, alam niyo, lahat po tayo, fall short po tayo eh. Kaya nga doon sa ganong attitude po natin, mas pandak pa po tayo dito kaysa kayo. That we need to climb up into sycamore tree. Na kailangan natin pumanik talaga ng puno, desiring na makita natin at makilala talaga ng lubusan si Jesus sa buhay natin. Kaya marami po tao eh. Papanik lamang po sa simbahan, nagre-reklamo pa. Papanik lamang sa hagdanan, nagre-reklamo pa masakit ang tuhod po nila. At hindi makarating-rating sa church. Alam niyo kung bakit? Because they don't want to, the desire to know Jesus very well. Ayaw nila talagang kilalanin ng todo si Jesus sa buhay nila. Why? Because for the love of money. Amen? Amen. Kasi yun yung pag-asa nila eh. Itong mamon. Ito pong pera. Kaya nga, pagdating sa pera, kahit sa puntok pa magkikita at maggagawa ng transaksyon, go yan, aakyat yan, kahit na tatlong bundok ang tatakboy niyan. Amen? Pero, yung kanyang transaksyon pagdating sa Panginoong Heso Kristo, ilang hakbang lang ng hagdanan, aangat pa yan, sabihin niya, masakit ang tuhod ko. Hello? Gusto ko po maging totoo po sa inyo lahat, sapagkat ang Diyos po talaga, ang gusto niya ay i-correct yung mga maling pag-iisip ng isang tao. Amen. Now, tignan po natin, in behalf of this short person, na ito po si Zacchaeus, tignan po natin. The big Zacchaeus, a despised short stature, tax collector, overcoming obstacle, proud dignity, to see Jesus by climbing a sycamore tree. Biblically, this represents an earnest desire to encounter Christ. Earnest desire. Pag sinabing earnest desire, yun talaga parang malalim na paghahanap sa Panginoon. Not only a desire to see Him, but an earnest desire. Ibig sabihin talagang gusto niya talagang makita ito si Jesus. Gusto niya makilala. A need to overcome simple barrier. Yan ang number one na humaharang po sa atin, our sin. Because of our false shortness to God. Sin po yun eh. Kung bakit tayo naging maliit, kung bakit tayo naging pandak sa harapan ng Panginoon, it is because of all our sin to Him. Amen. Kaya nga dapat lahat nga ng tao lumalapit talaga sa Panginoon eh. We need to climbing up the sycamore tree para makita natin ang lubusan si Jesus. But we hate to do this. We hate to climbing up into the sycamore tree. Gusto natin, we always sit onto the laurel. Gusto natin, natin lang tayo, relax lang tayo. Kung kailan tayo puntahan ng Diyos, doon natin hihintayin siya. Lord, hihintayin na lang kita dito. Alam niyo po ba, ang Panginoon gusto niya, sadyain mo siya. And an active pursuit of grace showcasing that anyone can seek and find salvation. Nag-ibig sabihin po nito, lahat tayo eh. Pwede saan tayo makasumpong ng salvation, pero tayo yung nagdi-deny dito sa mga bagay nito. And supposed to be, you must deny yourself upon the things of the earth. Amen. And not to deny Jesus in you. Amen. Hindi si Jesus yung dinideny natin. Sabi niya, do not love this world or even things in the world. Only love God above you. Dapat na ibigin natin ang Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. And not to deny Jesus anymore. Na pag may pagkakataon ka na makita si Jesus, makita mo kailangan si Jesus, climb on into the sycamore tree.
tinatawag na endless desire to seek Him. All people are short like Zacchaeus. We are all come short of the glory of God. Actually, hindi na nga po natin kailangan umakyat sa sycamore tree. Pero anong ginagawa po natin? We can easily find Jesus if we use our love for Him. Amen. Ibigin mo lamang, mahalin mo lamang na totoo si Jesus sa buhay mo. Makikita mo, masusubukan mo na si Jesus sa buhay mo. Ang sabi sa aklat ng Jeremiah, if you seek Him with all your heart, you will find Him. Tingin po kayo dito. Amen. Huwag yung titignan yung mga bagay na magpaglalayo sa inyo sa pag-ibig ni Jesus. Dahil ang gusto talaga ng Lord na ito, ipakita sa iyo, you are a full short man. Ikaw ay short man na kailangan mo si Jesus para sa iyo. Makarating ka talaga sa buhay na walang hanggan. Sa ibang mga tao, hindi mahalaga itong mga bagay na ito. Siguro sabi nila, let's wait a while. Maghintay na lang tayo pagharap natin sa Panginoon. Come on. Gusto ko malaman mo, ang Diyos kaya hindi pa bumabalik dahil gusto ng Diyos na magsisi ka pa sa kasalanan mo. Amen. Ang pangako ng Diyos na babalik siya, until now, hindi pa ginagawa ng Panginoon. At alam niyo bakit? Kasi gusto ng Lord maligtas ka. And how about you? Gusto mo ba talaga na maligtas ka? Then, seek Him with all your heart. Amen. Sabi na nakaklat ng Jeremiah, sabi niya, if you seek Him with all your heart, ibig sabihin, show and prove that you love Jesus really in you. Amen. Kailangan ipakita mo sa Panginoon, Lord, I really love you. Hindi kita pagpapalit sa kahit na kanino. Kapag nai-love ka na sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa misis mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, hindi mo kailanman pagpapalit siya. Hello? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos na ito, nagkasala na tayo sa Kanya, nagtaksil ka na sa Kanya, pinili mo na ang ibang bagay, pero ang Diyos na ito, ano sabi niya sa iyo? Mahalin mo ng buong puso, mahalin mo ng buong kaluluwa, mahalin mo ng buong espiritu. Hindi niya sinabi, mahalin mo ang pera. Amen. Amen. Because the love of money is the root of all evil. Amen. It can turn you into sin. Amen. Kapatid, gusto ko mag-isip tayo dito eh. Too much love for money makes you sin. Amen. Sa sobrang pag-ibig natin sa salapi, tayo'y nauuwi sa kasamaan at nasasadlak sa mabigat na kalooban. Kaya kapatid sa Panginoon, isipin mo itong bagay na ito. We are all fall short. At kailangan natin talaga ng tagapagligtas. Kung hindi mo mamahalin si Jesus sa buhay mo, I tell you, mananatili ka na mapapahamak. Kaya nga sabi niya gano'n, if you love me, you must keep my commandment. Lahat ng ipinag-uutos ko, pahalagahan mo yung mga bagay na yun to show your love for Jesus. No one, no person na hindi nagmahal sa Panginoon na naligtas. Hindi ka maliligtas kung hindi mo mamahalin si Jesus sa buhay mo. At ang pag-ibig na yun, gusto ng Panginoon, true love. Hindi po yun yung kumbaga half love lang. Hindi po ito yung tinatawag na partial love lang. Hindi po ito yung kumbaga half-hearted love lang. Kundi full talaga yung love at true talaga yung love mo sa Kanya. Huwag mo siya mamahalin sa pamamagitan lang ng labi. Ibigin mo siya ng buong puso, kaluluwa, espiritu. Dahil tayo lahat ay fall short sa mga bagay na yun. Fall short tayo makasalanan tayo. Even kahit na ibig natin ang Panginoon, fall short pa rin tayo. That's why we need Jesus dahil siya yung kumukumpleto ng pag-ibig para sa atin. Sabi po ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Only by Jesus, doon lamang tayo makakarating doon. Sa Zacchaeus climbed a sycamore tree in order to see Jesus. Ikaw, anong ginagawa mo? Para lang makita mo si Jesus sa buhay mo. Si Zacchaeus, matinig po yung puno ng sycamore, pero tiniis niya yun kahit na masakit. Napatigin yung sycamore tree na yun, pinili niya yun para lang masumpungan niya si Jesus sa buhay niya. How about you? Ilang sakit na naranasan mo sa buhay na ito, pero ang tanong dito, sa mga masasakit ba na pangyayari sa buhay mo, kinatagpo mo si Jesus. Sa lahat ba ng mga mabibigat na pagsubok na nadaanan mo sa buhay na ito, hinanap mo ba si Jesus? Nung magkaroon ka ng karamdaman, hinanap mo ba si Jesus? This is how sycamore tree in our life. Today,
Alam niyo po ba kapag ikaw nasasaktan ngayon, it was your sycamore tree. Kapag ikaw meron kang emptiness, meron kang mga problema, may sakit, may karamdaman, meron mga kaguluhan sa pamilya, it is your sycamore tree. Amen. Yun yung matinig na sycamore tree na kailangan mong paligid para makita mo si Jesus, makita mo si Jesus. Remember, the greatest legal stature conduct siya. Kaya kailangan natin mag-climb up. And let us all climb up into the presence of our Holy Jesus. Amen. At alam niyo kung paano tayo makakapanig doon? Gusto ko na itatak niyo po ito sa isipan at sa puso niyo. Why natin humility? Bakit hindi tayo magpakumbaba? To seek Him with all our heart is we meet our humbleness to Him. Hindi yung nagmamalaki tayo, tsaka ako na lang i-meet niya si Jesus, tsaka ako na lang siya paglilikuran, tsaka na lang ako magiging seryoso sa Kanya. I tell you, hindi mo kailanman makikita si Jesus. Hindi mo kailanman makakaharap si Jesus pag gano'n ang katwiran mo. Later na lang, busy pa ako. Later na lang, marami akong ginagawa. Later na lang, masama pa pakiramdam ko. Later na lang, tama pa ako. Pag sinabi mo yung mga bagay na yon, kailanman hindi mo makikilala si Jesus. Because always remember that we are all short. And only we need, para makita natin si Jesus, is we need to be humble. Lord, please, kailangan kita magmamakaawa ka nga dapat kay Jesus para makatagpo mo siya. Hindi yung nagmamalaki tayo sa Panginoon. Later na lang ako maglilingkod sa Kanya. Bata pa naman ako eh. Teenager pa lang ako. Wala pa ako sa ganap na talagang kailangan maging stable muna ako sa kalagayan ko. Come on, alam niyo, yung mga ganong bagay, nagmamalaki tayo sa Panginoon. Pero, ang gusto talaga ng Lord para makita mo siya, masumpungan mo siya sa buhay mo, yung humility ng isang tao. Amen. Magpakumbaba ka sa Panginoon para makita mo talaga kung ano yung sycamore tree sa buhay mo. Yung sycamore tree, alam niyo po ba kung anong pinapakita po dito? Sycamore tree, powerful symbol of the spiritual seeking, humility, and divine providence. Yung ba parang talagang naghahilap ka. Yeah, naranasan mo naman doon sa isang talahim, naghanap ka ng 10 piso. Ha? Ang hirap nun, di ba? Halimbawa, inidyan mo sa talahiman yung 10 piso mo, tapos hanapin mo doon, ang hirap maghanap nun. Dahil nasukal yun, ganun ang kalagayan ko nitong sycamore tree na ito na inakyat ni Jimmy sa kayo. To find Jesus in Him. Para masumpungan niya si Jesus. Now, these are represented intense desperation and humility as a wealthy, despised tax collector and broke social conventions to witness Jesus, symbolizing the beginning of repentance and need to rise above. Ibig sabihin nito, dito pa lang pala tayo nagpapasimula na magbalik loob sa Panginoon. Ito palang kalagayan natin, hindi pa tayo nagbabalik loob sa doon. Dahil ang hinahanap talaga sa atin ng Panginoon, yung makita niya talaga na talagang we need to be broken. Yung talagang tinutulog natin yung puso natin. Amen. Para magbalik loob sa Panginoon, hindi yung ay magsisimba na ako. Pagpapalik loob na ako sa Lord, magsisimba na ako. Once a week, aatin na ako ng gawain. Come on, hindi pa yun. Beginning of our repentance pa lang yun. Pasimula pa lamang, hahalukain mo pa yun. Kumbaga parang i-cultivate mo pa ng malalim yung pagkakahukay ng paghahanap mo kay Jesus. Hello? Kaya pala kailangan nito si Zacchaeus na umakyat sa sycamore tree. That's why he need to climbing up into the sycamore tree even though ang daming tinik. Pinalit niya pa rin yun. Kasi gusto niya talaga, sa pagkakilala niya kay Jesus, talagang bumabangon talaga sa kanyang puso yung paghanap kay Jesus. Amen. Ikaw, gano'n mo ihinanap si Jesus? Okay na to. At least, ang pagsimba na ako, laylang na ako rin. Hindi ka na napagsisimang ang paghanap kay Jesus. Dahil ang dahil na truth, hindi mo masusumpungan si Jesus. Although, yes, He is our Emmanuel, is with everywhere. Sinasabi po namin yan, pero ang sabi po ng Biblia, if you seek Him with all your heart, you will find Him.
Sana sinabi na lamang po ni Jeremiah, andyan na naman siya kahit saan. Any place. You can meet him. Hindi naman po ganun na sinabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, if you seek Him with all your heart, you will find Him. Amen? Amen. So, Venus Lives and Sycamore Tree is an attitude of many people today who wanted to get above the others. Minsan, alam nyo, kailangan pa elite natin yung sarili natin para makita lang natin si Jesus. Many think they must climb up to get to Jesus. Sabi nung iba, magpapayaman muna ako bago ako magpastor. Para na sa ganon, nakahanda na ako. Pag nagpastor ako, marami na akong pera. Kamu hindi po ganon. Kaya nga po, kung minsan nami-misinterpret po natin ito eh. Minsan nakala nila ang pagpapastor is the bread and butter ng isang pastor. Kamu hindi po ganon yun. Ang ating paglilingkod sa Panginoon ay yung sinasabi sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna ang pagharian ka ng Panginoon before other things in you. Amen. Kaya lang, kung minsan ang napapansin po natin, tayo po kung minsan gusto natin unahin muna yung sa atin eh. Bago natin hanapin ang Panginoon sa buhay natin. Bago tayo pagharian ng Diyos. Lord, hahanapin kita kapag ako graduate na. Hahanapin kita kapag stable na ang buhay ko. Hahanapin kita kapag milyonaryo na ako, Lord. Hahanapin kita kapag mayor na ako nitong bayan na ito, Lord. Hindi mo na siya makikita. Dahil kailangan mo mag-downfall ka muna bago ka makaklimb pa ulit. Amen? They who good deeds will gain them favor. Kailangan po na tayo po mismo, ang pag-asa po natin, wala po dito sa mga ginagawa po na ito, kundi ang pag-asa po natin, ano po ba? Para matagpuan po natin si Jesus sa buhay natin. Sa Tiago 4:10, sabi po dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas kayo. Doon tayo makaka-climb up ng tama pagdating sa Panginoon. Amen. Hindi na masakit bumalik ng puno ng sycamore tree kapag tayo po ay mayroong tinatawag na humility. Amen. Kaya tayo nasasaktan katulad po ni Zacchaeus dahil itinaas niya yung sarili niya above those people on below. Tayo po, kuminsan parang ganun tayo eh. Minsan nag-church tayo pero itinataas natin yung sarili po natin. Hindi ba tayo yung nagiging part of the crowd below? Na kailangan makita po tayo na nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Number 3 is coming down. Ito na yung maganda po dito. When he climbed up, tinawag siya ng Panginoon na bumaba. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi gusto ng Lord talaga, a person who come before Christ Jesus is humble. Amen. Gusto niya na talagang humble tayo, yung walang angas. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, walang angas. Walang angas. Down lahat tayo pagdating sa Lord. Mababa tayo. Kahit na anong natapos mo, kahit na anong titulo na mayroong kahawak, kahit na dala-dala mo pa yung lapida doon sa bahay ninyo. Diba? Nakita niyo yung mga naglalagay na parang kala mo lapida, ano yun doon? Kaya mamalaki pa nila, ano po. Pero kung hindi po talaga mo sa maisip po, bakit may mga ganon-ganon? Yung mga iba makita, licensed nurse, ganyan, abogado, di ba? Meron pa mga gano'n nilalagay parang lapida. At tapos, meron naman kapag halimbawa, gumraduate with honor, may parang police pa. Eh sabi ko nga doon sa kapitbahay namin, hindi ko naman kilala ko eh, ano na yun. Amen? So, ang mahalaga po doon, yung ating pagiging humble. Tingnan niyo po yung kabaligtaran po dito sa Panginoon. God wants us to come down. Gusto ng Lord na ikaw bumaba ka. Kahit sabihin mo, graduate ka ng engineer, ng doktor, ng abogado, ng teacher, ng kung ano man yung tinapos mo, gusto ng Lord na ito for you to coming down. Ang paglapit natin sa Panginoon, pagbaba natin sa kalagayan po natin. Amen? Kaya kung papansinin po yung nagsasabi ng mayaman ako, papalik po ng church, ano po, ang lakas ng dating, ang angas ng aray. Amen? Hindi po naghahanap sa Lord yun. Dapat pagka naghanap ka sa Panginoon, yung talagang halos turog yung puso, na halos hindi talaga makatingala sa Panginoon kapag nag-worship siya. Yun po yung hinahanap ng Lord. Kaya nga dito, so Zacchaeus not being exalted to reach Jesus Christ. Hindi niya inangat yung sarili niya eh. Kundi pinakita po dito ng Panginoon na huwag mo nang itaas yung sarili mo. Hindi ka bumaba ka dito, sabi ni Jesus sa kanya.
Kasi ganun tayo mahilig eh. Gusto natin makilala ang Panginoon, pero sa kalagayan natin sa hinaharap. Amen? Hindi yung kalagayan natin upon reaching of Jesus in our life. Tingnan niyo ang kapatid sa Panginoon. Marami halos hindi mo talaga sila maramdaman na Kristiyano mayroong pananampalataya sa Diyos. Marami mo mga Kristiyan ganyan. Halos hindi mo maramdaman, Kristiyan ka pala. Magkatanong ka pa eh. Nag-church ka ba? Duda ka pa eh. Nagdadoubt ka pa doon sa talagang kalagayan ng Espiritu niya. Why? Because kailangan kasi nararamdaman natin na yung kababaan ay nandun. Amen. Pag ang isang Kristiyano, merong angas, hindi mo totoong naka-encounter kay Jesus yan. Hindi pa yan bumababa. Hindi pa tinatawag ni Jesus yan, calm down, calm down. Hindi pa pinabababa ni Jesus yan. Tanungin mo yung katabi mo, may angas ka ba ba? Taas sa baba. Usually, in the word din yan, ano po? Angasan eh. Kailangan talaga may maangas ka dito sa butong ito, pero not in Christ Jesus. Pagka Christ, the more na mababa ka, the more na itataas ka. Amen. Ang nagpapakubaba ay tinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Amen? Kaya nga ito po si Zacchaeus, nung itinaas niya yung sarili niya, he climbed out into the sycamore tree at wala siyang pakialam doon sa mga tao doon sa baba. Ano sinabi ni Jesus? Halika dito, bumaba ka dito. Pinababa po siya ng ating Panginoong Jesucristo. Mateo 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Lagi po natin tingnan po yan. Sa mundo, hindi. Okay lang, magmataas ka na magmataas. Titingalain ka ng tao. Sa mundo nga, kapag halimbawa, down to earth ka lang, lalaitin ka eh. Susukatin ka. Mostly, alam niyo, marami akong mga nakitang mga ganyan tao. Pagkatahimik ka lang, hindi ka kumikibo. Talagang maliitin ka nila. Pero sa Lord, hindi. The more that you keep silent and you keep your life humbly before Him, I tell you, siya yung tinataas ng Panginoon. Amen. Pero yung mga maiingay, pero yung mga mapagmataas, pero yung mga matakayog ang iba pagdating sa harapan ng Diyos, hindi nila alam, binabagsak sila ng Panginoon. Sabi po ng Lord sa atin, nag-aakala sila yung mayaman, subalit tukha naman sila sa Espiritu, sa mga bagay sa Panginoon. The same below this climber. Tingnan po natin ang po. Common people reaching, crowding, and listening. Ito po yung mga tao na talaga naghahanap po sa Panginoon na nagsisiksikan sila, nakikinig sila, and they really want to reach Jesus. The poor, the sick, and the simple, the troubled. Tayo po yun eh. Crowd po natin yun. He may thought himself better than this. Nakita po ni Zacchaeus, mas angat ako dito sa mga tao to kasi mayaman ako eh. Yun ang tingin po ni Zacchaeus doon. Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Meron akong gustong gawin. Alam niyo po ba kung bakit pinababa ni Jesus po doon? Hindi dahil nasa puno siya, kundi nandun siya sa kanyang kataasan. At alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon, kapag ka nag-church ka, kapag ka lumalapit ka sa Panginoon, alam niyo ba na kapag ka pumasok ka sa church, dapat ikaw mismo narinig mo na yung salita ni Jesus na bumaba ka. Amen? Amen. Pero huwag kang bababa ng church na. Ibig sabihin, bumaba ka ng doon sa kalagayan mo. If you are an engineer, a doctor, a teacher, or whatever, bumaba ka doon sa level na kailangan natin. And the place of a humble Christians to God is His feet. Kapag dala-dala mo yung titulo mo, as an engineer, as a doctor, ibig sabihin yan, wala ka sa paanan ni Jesus. Kailangan mong iyuko yung sarili mo and to know much better, para makilala mo na todo si Jesus sa buhay mo, kailangan nandun ka na sa paanan. Huwag mong papantayan si Jesus dahil hindi mo siya makikilala ng lubos at mapapahamak ka. Amen? Kaya kapatid sa Panginoon, umpisahan mo na ngayon. Coming down. Bumaba ka doon sa paanan ni Jesus. Still, Zacchaeus must come down to be saved. Kailangan pa rin siya bumaba. He made haste and came down. Ang tanong, will you? Ikaw ba? Magmamadali ka bang bumaba doon sa sycamore tree mo? Yan ang tanong ni Jesus. Magmamadali ka bang bumaba doon sa title mo? Magmamadali ka bang bumaba doon sa kayamanan mo? Magmamadali ka bang bumaba kapag sinabi sa ni Jesus doon sa taas ng tingin mo sa sarili mo?
Are you willing to be humble before our Lord, our Savior? Pag hindi mo kayang gawin yun, I tell you, mabibigo ka na masumpukan si Jesus sa buhay mo. And last, number 4, is opening up. Christians are open. When a person is in Christ, become open to everything in his life. Kailangan bukas na po tayo. Tatanungin kita, anong pintuan ang binuksan mo para kay Kristo sa buhay mo? Maraming pinto ang dapat na malaman mo na bukas para kay Jesus sa buhay mo. Kung minsan, alam niyo po, merong isang pinto lamang tayong binubuksan, but the rest is still closed for Jesus. Kailangan tayo mga Kristiyano tumatanggap talaga kay Jesus. Upon encountering God in our life, yung talagang total encounter natin sa Panginoon, kailangan lahat ng bagay sa buhay mo bukas na sa Kanya. Amen. 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 Sabi po ng Lucas chapter 19, verse 6 to 8, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tumatuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagpulong-pulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sino man, isasaulin ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Alam niyo kung anong tinutukoy po dito? Everything in Him, every aspect, every area of His life, open to Christ Jesus. Binuksan niya yun. Sa amazed tayo sa attitude lang, hindi natin mabuksan kay Jesus. Hindi mai-align yung buhay natin kay Jesus dahil ang daming sarado sa buhay po natin. Things we must open to Christ in our life. Ano-ano po ba ito dapat na mabuksan sa atin? Kung talagang na-encounter mo na si Jesus, for climbing up to coming down to Jesus, you must open these things in you now. Kung talagang totoo na tinanggap mo si Jesus. Kung hindi, talagang hindi magbubukas itong mga bagay na ito sa buhay mo. Kapatid sa Panginoon, I want you to get ready to know what area of your life need to open. Nakahanda ka na ba? Nakahanda ka na ba? The first area of your life that we need to open is yung pong puso po natin. Zacchaeus opened his heart. Sabi po ng verse 6, sabi po dito, okay, nandiyan pa po tayo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. So, ibig sabihin niyan, if your heart is open to Jesus, you are full of joy. Tingnan mo yung katabi mo na naman. Ang laki ng issue po natin sa kagalakan eh. Kaya nga po minsan, alam nyo, nag-church tayo, maharap tayo kay Jesus, wala yung gana. Puro malungkot, puro inis, puro ganit. Amen? Puro nag-iisip ng masama. Hello? If your heart is truly open to Christ Jesus, may kagalakan. Kasi tuwa-tuwa po na bumaba, ito po si Zaccheo mula doon sa sycamore tree. Tinanggap niya po si Jesus. Number 2, he opened up his home. Tanungin kita, nakapasok na ba sa pintuan ng bahay mo si Jesus? Nakapasok na ba sa pintuan ng bahay mo si Jesus? Baka doon pa lang sa harapan, pinagsarahan mo na siya. Hello? You need to open your house to Jesus. What do I mean here? Bakit hindi mo anyayahan na magkaroon ka ng fellowship doon sa tahanan mo? Anyayahan mo yung presensya ng Lord doon. Anyayahan mo yung mga kapatiran. Hello? Minsan pinagkakain natin yung tahanan natin kay Jesus. Why? Bakit? Don't you know na ang isang tao talaga na talaga tumanggap kay Jesus, na may kababahan ng loob, na umibig talaga ng tapat kay Jesus, ino-offer niya yung kanyang tahanan para kay Jesus. Amen. Hello? Gusto ko malaman po ninyo, yung Shunammite woman, kung nabasa po ninyo, nung makita niya na nandun ito po si Eliseo, anong ginawa niya? In-encourage siya yung kanyang asawa na ipagpatayo ng kwarto at ibigay ang lahat ng pangangailangan at sila ang magpakain dito kay Eliseo. Bakit? He opened their whole house to Elisha because he knows that Elisha is a man of God. Amen. Kapatid,
Minsan hindi natin maanyayahan yung mga kapatiran sa tahanan natin. Minsan hindi natin maanyayahan yung pastor, yung lingkod ng Diyos, yung mga ginagamit sa atin ng Panginoon sa tahanan mo. Hello? Minsan nga kapag inanyayahan natin yung mga lingkod ng Diyos ayaw mo yung parang may kailangan sa kanila kaya kailangan lang natin na anyayahan sila. Yung wala kang kailangan sa Kanya, kundi iparamdam mo sa Kanya na kailangan mo tulungan siya, katulad ni Nasyonalita. Amen? Nabasa niyo po ba yun? Amen. Kaya ano po nangyari dito sa Siyonamay Uman? Ito po ang babae na ito, noong time na pinaalis po sila doon, pinapunta sila doon sa bayan ng mga Pilisteo, which is kalaban po yun, ano po? Pero ano nangyari po dito? Dinigma po yung lugar na yun, nagkaroon ng tagutong, kinugkog yung lugar na yun ng Siyonamita na yun, pero hindi nawala yung kanyang mga ari-arian. Lahat ng kita sa 7 taon na yun, natigmaan doon ang pagkugkog. Alam niyo po ba, pinabalik sa kanya ni Yahweh. Amen. Bakit? Kasi binuksan niya yung kanyang tahanan dito kay Eliseo para kay Yahweh. Amen. He opened up his wallet. Kapatid sa Panginoon, minsan bukas na yung puso mo, pero yung wallet mo sarado pa eh. Hallelujah, praise the Lord. Sigurado niya, maraming hindi dito. Ang akala natin na ang pulsa natin ay kailangan laging sarado. Ay one thing. Kung mahal mo si Jesus, yung pag-ibig mo sa salapi ay mababawasan. Amen. 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 Hindi ka nagmahal kay Jesus kung masigit na mahal mo yung iyong salapi. Amen. Kaya nga, lagi natin hinuhulpak yung salapi natin to help the needs for our church. Alam niyo kung bakit? Because hindi naman po talaga natin ganun kamahal si Jesus sa buhay natin. We must love our money rather than our God. Yun na yung katotohanan eh. Dahil kung talagang mahal mo si Jesus sa buhay mo, walang pakialam ka sa pera mo. Amen. 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 Kaya ano po sabi ni Zacchaeus po dito sa verse 8, basahin po natin. Nandiyo pa po ba tayo? Amen. Open pa ba yung tainga natin? Yung espiritu natin? Kasi kung hindi, kahit basahin natin ito, sigurado, sasara pa rin ang wallet ninyo. Amen? Amen? Naku, pera-pera lang yung church na yan. Pera-pera sa mga taong walang pag-ibig kay Jesus. Amen? Basahin po natin. Verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, kalahati. Ibinigay niya. At ano pa sabi po dito? At kung ako'y may mananadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Open yung kanyang wallet for the glory and sake of Jesus Christ. Amen. How many of us telling God, Lord, I really love you, pero until now, hindi ka pa tumutulong sa mga bagay sa templo ng ating Panginoon. Gusto ko malaman mo, every single cent or peso that you give to God ay pagpapakita ng pagmamahal mo sa ating Panginoon. Amen. 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 Pastor, basta mahal ko ang Diyos. Ano magagawa ko, Pastor? Wala akong pera eh. Come on. May Diyos ka. Umibig ka sa Diyos, tapos sasabihin mo, wala kang pera. Sino itong Diyos na inibig mo? Yung Diyos na sinasabi natin that He can provide everything in you. Amen. That His grace is sufficient for all your needs. Kasi yung nagpapala ng buhay ng isang tao, the author of everything, Amen. the author of heaven and earth, tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero mahirap ka. Hello? Open up your mind. Gusto ko na bukas yung isipan po natin dito. Walang sino man nagmahal sa Panginoon na madamot. Walang sino man nagmahal kay Jesucristo na ipinagdapat yung kanyang mga bagay-bagay sa buhay niya. Hello? Sabi po ng Biblia, sabi ng Proverbs, honor God with your own substances. Honor the Lord with your money, with your treasure. Yung pinakamainam na animo sa kanya ay bigay na sa ganon hindi matutuyuan.
Hello? He opened up his eyes for the needs of others. So, pati yung mata po natin, bukas nakikita natin yung pangangailangan ng mga kapatid, ng mga tao. Alam po dapat natin yung mga bagay ngayon. And last, he opened up his mouth to tell of full commitment. Sabi po ng verse 8, sabi niyo po ulit dito, pinakita lamang po dito na yung pagiging generosity niya ay dahil sa commitment niya sa ating Panginoon. Sabi po ng verse 8, tumayo sa Sakeo at sinabi, Panginoon, nagdeklara siya. Yung ating pagdedeklara ng mga bagay na meron tayo for the glory of God, ang ibig sabihin yun is an highly commitment to our God. Sabi niya, tumayo sa Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga lukha ang kalahati ng aming ari-arian at kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanila. Hello? Ikaw, nagulat mo na ba ang Panginoon sa matinding commitment mo? If you truly love God, you must commit your life. Every works of you, really committed to Him. Even whatever things in your life, you must commit your time, your talent, your treasure. Commit it to God. Hindi ba yung ang Diyos ang nagligtas sa atin? Ang Diyos ang lumikha sa atin. Pero mas inibig natin yung kanyang creation kaysa sa Creator. Mas inibig natin yung mga bagay na material. Mas inibig natin yung pera, yung kayamanan, yung titulo ng mundong ito, kaysa doon sa nagbigay sa iyo ng buhay. Kapatid, open means no reservation. Kapag ang isang tao may reservation pagdating sa Panginoon, hindi ka totoo talagang umiibig sa Panginoon. It is the love of money and not the love for the Lord. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto ko na pag sa pag-uwi po ninyo, aralin niyo po muli ito, basahin niyo paulit-ulit hanggat hindi inaabot ng Diyos at binubuksan itong mga area na ito sa buhay mo. Hanggat hindi nabubukas, huwag kang titigil ng kakatanong sa pamamagitan ng panalangin mo sa ating Panginoon. Tayo po na magstayo. Ang totoong tao na umibig talaga sa Panginoon at ang pagbalik loob sa ating Panginoon ay handa siya na bitawan lahat ng mga bagay na meron siya para lang mas lalo niya na makuha yung kanyang desire na makilala ang Panginoon sa buhay niya. Kapatid sa Panginoon, hindi biro ang paglapit sa Panginoon. Hindi ito ang pabalag mo malaman na kunwari kumilala tayo sa Panginoon pero hindi naman natin ginagawa yung changes, your transformation na gusto mangyari sa buhay natin ng ating Panginoon. Alam niyo, ang totoong tao na talagang umiibig sa Panginoon, lahat ng bagay na meron siya, kapag niya ang Diyos doon sa mga bagay niyo. Even his life, may bahagi si Jesus sa buhay ng tao na ito. Even to his time, may bahagi kapatid ang Diyos na ito ng malaking oras at panahon sa tao na ito. Even into his treasure, makikita mo, kalahati ng kayamanan, ika-4 na ibayo ang kaya niyang ibalik sa ating Panginoon because He honored God much of His love for Jesus Christ. Gaano mo kayang parangalan sa buhay mo sa Yesu Cristo? Only by attending service? Only by singing a song, a worship song to Him? Gusto ko malaman mo, kapatid sa Panginoon, gusto ng Diyos ang buong pagpapakumbaba ng bawat isa na lumalapit at naghahanap sa Kanya. Gusto ng Panginoon that you really submit and commit your life to Him truly. Tinitignan ng Lord yung genuinity ng isang tao. Kung totoo ba siya at hindi siya nagpapaibabaw lamang.
Kaya nga maraming tao, ayaw na ayaw ang totoong gawain sa Panginoon. It is really because of that changes that they needed for Him, my God. Ayaw nila ng pagbabago. Ayaw nila na maging katulad ng Panginoong Jesucristo na hanggang kamatayan, inihandog niya yung kanyang sariling buhay. Iniwan niya ang kanyang trono. Iniwan niya ang kalangitan. Iniwan niya ang lahat-lahat sa langit para lamang ihandog niya para sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ikaw, sa oras na ito, tatanungin kita bilang iniligtas ng ating Panginoon, anong kaya mong ibigay sa Lord? Anong kaya mong gawin para sa Lord? Naganaman sa puso ng Diyos na katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na kailanman ang pagpapako ni Jesucristo sa krus, ang kanyang pagkalibing, pagkamatay, at muling pagkabuhay, kailanman hindi makakalimutan sa buong history ng buong mundo. Walang sino mang tao ang hindi nakakaalam yan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, He gave His only begotten Son, and it cannot be forgotten. Kailan may hindi makakalimutan? Ikaw anong bagay na maitutupas mo dito bilang pagpapatunay na mahal mo ang Panginoon na hindi makakalimutan ng Diyos yung ginawa mo yun. Sa pagharap mo sa Kanya, sasabihin niya sa iyo, well done, my good and faithful servant, na magkatiwala ka sa maliit na bagay, magkakatiwala kita sa malaking bagay dito sa aking gawin. Hallelujah, glory to Jesus. Walang sino mag-iiligtas sa Panginoon. Walang sino man na nakakilala sa Panginoon na hanggang ngayon nagdarabot pa rin sa Kanya, sa Panginoon. Hallelujah. Minsan nangangako tayo ng isang bagay, pero yung ipinangako natin sa Panginoon na kaya natin ibigay ay yung mga bagay na wala namang kwenta para sa atin. Pero yung mga iinam at magagandang bagay na meron tayo, yun ang hindi natin maialay at maihandog sa Panginoon. Samantalang ang Panginoon sa kanyang kaharian sa langit, ang inihandog niya sa atin ay yung pinakamainam, pinakamahalaga sa langit, which is the darling from heaven, which is our Savior Jesus Christ. Yun ang inihandog para sa katubusan ng lahat ng ginawa ng tao na kasalanan. Si Jesus ang naging kabayaran ng kasinungalingan ng tao. Si Jesus ang naging kabayaran ng pagkakalunya ng isang tao. Si Jesus ang naging kabayaran ng pagpatay na kasalanan ng tao. Si Jesus ang katubusan sa lahat ng mga nagawa natin pagkakasala. Ikaw, anong kaya mong gawin? Yung pagsisimba lang, hindi pinagkakain mo pa sa Kanya. Yung pag-awit lang, yung pananalangin lang, samantalang hindi mo alam, lahat ng kasalanan na meron ka, pinawi na ng Diyos yun. Pinatawad na ng Diyos yun. Kung minsan, isang araw mo lang siyang aalalahanin sa isang linggo, hindi pa natin pinagkakaloob sa Diyos. Samantalang siya, lahat ng bagay na meron siya, hinandog niya para sa kaligtasan ng kanyang mga minamahal na anak. At walang iba kundi tayong lahat yun. Sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, gusto ko makipagniig ka sa Panginoon. Kung hindi umaabot sa isipan at sa espiritu mo at sa puso mo ang mga bagay na ito, bakit hindi mo tanongin ang sarili mo? Anong buti meron ako para ako'y tanggapin ni Jesucristo sa kanyang kalangitan?
Ano mabuting bagay na may pagmamalaki ko sa Panginoon para maging karapat dapat ako na makapasok sa kanyang kaharian. Hindi po ba wala? Dahil lang sabi ng Biblia, lahat tayo ay kinapos sa kaluwalhatian. Lahat tayo ay nagkasala. At lahat tayo ay hindi naghanap sa mabuting, hindi naghanap na matuwid. Bawat kasalanan, ang lahat ng pinagagawa natin, according to Romans chapter 3, kapatid sa Panginoon, kung meron kang dapat na gawin para mapasalamatan mo ang Panginoon, ihandog mo sa Kanya yung iyong buhay. Huwag mo siyang pagdamutan ng kahit na anuman bagay sa buhay mo. Unahin mo siya. Ibigin mo siya. Mahalin mo siya. Ipaglaban mo siya. Tayuan mo siya sa buhay mo. Huwag mo siyang bibitiwan. Kahit na anong mangyari. Kahit sa gitna ng kawalan. Kahit sa kamatayan. Huwag kang bibitiw kay Jesus Cristo because He deserves your life. He deserves everything in our life. He deserves your service. He deserves your heart. He deserves your worship. Kay Jesus lamang ibinibigay ang lahat ng iyon. Para sa Kanya lamang yung iyong mga tiling. Para sa Kanya lamang yung iyong lakas. Para sa Kanya lamang yung iyong talino. Para sa Kanya lamang ang iyong buhay. Sa Kanya mo ibigay yung pag-ibig mo. Huwag ka magkakaksil sa Panginoon. Huwag ka magkakaksil sa Panginoon. Huwag mo ipagpapalit ang Panginoon sa salapi. Huwag mo ipagpapalit sa kayamanan ng mundo. Huwag mo ipagpapalit sa kahit anong bagay. Ang Panginoon Diyos na tumutulong sa iyo, nagpagaling sa iyo, nagpayaman sa iyo, naghilan sa iyo, nagligtas sa iyo, Kapatay mo ang bawat puso na narito ngayon. Darugin mo dalita, Panginoon. Darugin mo ng pinong-pino ang bawat puso na iyong nararamdaman na narito ngayon. Alakotin mo sila ngayon. Turuan mo sila magkahalaga sa iyo. Turuan mo na ipagpigil nila, Panginoon, ang pag-ibig nila sa iyo lamang, O Diyos. Turuan mo kami maging katulad ni Zacchaeus. Even though he was crooked, napakasama, at daraya, pero nung na-encounter ka niya, Panginoong Jesus, natutunan niya, Panginoon, na magbago. Natutunan niya na magpakumbaba. Natutunan niya na magsauli ng mga bagay na meron siya para sa iyo at para sa mga nadaya niya. Panginoong Jesus, turuan mo kami ng ganitong klaseng ugali, Lord. Ugali na malugod-lugod sa iyo. Puso na marunong talagang totoong umibig sa iyo. At isipan na marunong mag-isip ng tama at matuwid na galing sa iyo. Sa oras nito, Panginoong Jesus, nais ko po na paguhin mo ang lahat ng aming pagkakilala. Pagkakakilala lamang sa sarili at hindi pala sa iyo, ugal. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magpahalaga sa buhay mo. Magpahalaga sa iyo, Panginoon, bilang aming manunubos, tagapagligtas ng aming kaluluwa. Turuan mo po kami na hindi magdamot sa iyo, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, na magamit ang aming buhay para sa iyong kalwalhatian. Turuan mo po kami, Panginoon, na hindi
pagkait ng mga bagay-bagay sa amin para sa iyo. Even our family, Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na maipagamit namin ang buhay ng aming mga pamilya, ang aming tahanan, even our wallet, O God, our heart, our eyes. Lord, buksan mo po ito upang maging kagamit-gamit ang buhay namin para sa kalwalatian mo. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Nawa ang iyong Espiritu, Panginoon, ay magumapaw sa bawat isa sa amin na narito ngayon, O God. And Lord, transform us according to your will, O God. Kaya mo, Panginoon, ang kalooban mo masunod sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon Jesus. Papasalamat po kami sa gabing ito. Inabot mo kami ng iyong salita. Inabot mo kami ng pagtutuwid. Inabot mo kami upang kaming lahat ay mabago sa aming mga pananaw, sa aming mga makasariling kaisipan, O Lord, sa aming mga tusok-puso, Panginoon. Salamat, inabot mo ito, Lord, upang baguhin kami, Panginoon, sa nararapat na nais mo maging hulma ng buhay ng bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, at huwag mong hayaan, Panginoon, na badaya ng kaaway ng sino man nag-aalinlangan sa gabing ito, Panginoong Jesus. Alisin mo po sa kanila ang pag-aalinlangan. Alisin mo po sa kanila, Panginoon, yung mga old beliefs nila, O Lord, yung mga false faith nila, Panginoon. Break mo po sa kanila ito, O God. Kaya maturuan mo sila, Panginoon, na manampalataya sa iyong mga salita, O God. At makasunod kaming lahat, Panginoon, sa kalooban mo po lamang. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Nawa, nakapasok ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa, O God. Walang lalabas sa lugar na ito, Lord, na hindi taglay ang Espiritu mo, Panginoon, at kapangyarihan ng iyong presensya sa aming buhay, O God. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Pagpapalang nagmumula sa iyong mga kamay, O God, na hindi naglalayo para sa iyo, Panginoong Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo rin po sila sa Espiritu. Ang palalimin mo ang kanilang ugnayan sa iyo, nang higit pa sa kanilang kalagayan ngayon, O God. Maraming salamat po. Ingatan mo po kami sa aming mga pag-uwi at maluwalhati mo kami maihatid pabalik sa aming mga tahanan. Ligtas, Panginoon, kasama ng pag-iingat ng iyong mga kamay at ng iyong mga mandirigmang anghel sa langit na hahawi sa aming mga daraanan. Salamat po. Pagpalain mo po ang church na ito, Lord. Pagpalain mo higit sa lahat ang lahat ng mga nagbibigay at nag-aalay ng kanyang buhay para sa iyo sa gawain ito, God. Maraming salamat po. Dakilang Diyos ay po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuring pagsamba sa makangkaming pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. Pagpalaki po kayo lahat ng ating Panginoon.